gamala, ay salamat sa inyo pong testimony. Kahit kanina parang, hallelujah, nadamang-dama ko po yung kaba ni Brother Joe pero salamat na lang may nakaagapay na asawa. Sino po dito sa mga mag-asawa na naririto, you are grateful kasi kasama niyo po ngayon ang inyong pong asawa. You're grateful dahil lahat po tayo dito, nakita po natin from different seasons sa mag-asawa, even sa mga kabataan. May mga kabataan po ba akong kausap dito or even young adults na kausap dito? No? In every season ng ating mga buhay, it's truly, worth it na ang pag-ibig ng Panginoon ang dumadaloy sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? And just to give you an update po, last week ay kakagaling lang po natin sa mission trip po natin sa Hong Kong wherein may mga pastors and leaders magmula sa Vietnam, sa Hong Kong itself, sa Philippines, na nag-gather po doon at atin po silang tinulungan pagdating po sa discipleship. At the same time, we have also preached there for 2 times dahil 2 po ang kanilang mga service at majority po na umaattend sa kanila ay talaga namang mga workers po in Hong Kong, na mga Pilipino, mostly po mga kababaihan. And very on fire po sila in serving the Lord and loving the Lord. At napakasarap na makita at ma-witness na may ginagawa din pong matindi ang Panginoon even po sa bansang Hong Kong. Amen po ba? Sino po dito nagpapasalamat sa Panginoon dahil ginagamit po ang atin pong simbahan upang makatulong din po tayo sa body of Christ. Amen? And today po, we will go straightly sa salita ng Panginoon. And as we end our series, na ang ating pong series ay Able to Love, we will end it, of course, pinag-usapan natin ng mga nakaraan, in-explore natin ang Book of Ruth, wherein dito natin makikita of course, definitely yung paggabay at yung providence ng Panginoon. Once na sumunod ka, once you get out from your comfort zone, you will meet people who will be with you through thick and thin. May mga kasama na po ba kayo at nakilala sa buhay ninyo na kagaya ni Ruth, nasasamahan kayo through thick and thin? Tignan mo yung mukha ng katabi po ninyo. Hallelujah. I hope na makasama mo yan through thick and thin. Nung pinag-usapan din natin, of course, second week, it's not about searching for love, but it's all about finding the love that you need. And of course, last week pinag-usapan natin together with Pastora Rose, it's all about defining relationship. Definitely, of course, ang paggabay ng Panginoon ay talaga namang mararanasan ng isang taong sumusunod sa Kanya. And today, we're going to end it, of course, i-end po natin ang series po natin by discovering, of course, and experiencing the agape love of God. Definitely, mga kapatid, of course, na-establish natin yung relationship with the people around us. We have a good relationship sa loob ng pamilya. We have a good relationship sa kapwa natin. But at the end of the day, mga kapatid, we will always go back to the true source of love, and that is no other than God. Why? Because we have the capacity of love, to love. But our capacity to love is limited. Bakit? Kasi hindi naman galing sa atin yung pag-ibig. Kahit sabihin natin, totoo po ba, na binuhusan natin lahat ng pag-ibig natin. Minsan, nasasabihin pa nung taong recipient or taong minamahal mo, parang kulang pa rin. Totoo po ba yun? Nakaranas na po ba kayo ng ganong salita o nakarinig na po ba kayo ng ganon? Bakit parang hindi pa rin sapat yung binibigay mong pagmamahal? Hindi pa ba enough? And why is it that sometimes, ginawa naman natin lahat? Inibig naman natin, minahal naman natin, inunawa naman natin, kagaya na narinig natin kanina, no? Parang may kulang pa din, sabi nga ni Sister Jeline. But, this is also a reminder for us na kung meron man tayong nararanasang pagkukulang na pagmamahal sa mundong ito, then it's time for us to go back to the true source of love, and that is no other than God. Atin pong babasahin, and as a reverence po to reading the Word of God, inaanyayahan ko po ang lahat po sa atin na tumayo upang makibasa po sa atin pong main passage for today na matatagpuan po in 1 John. 1 John chapter 4, verses 16 to 19. 1 John chapter 4, 16 to 19. Salitan po tayo magbabasa. Verse 16, sabi ng salita ng Panginoon, at alam natin
at naniniwala tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pagmamahal at ang mga nagmamahal ay namumuhay na may pagkikipag-isa sa Diyos. At ganun din ang Diyos sa kanila. Verse 17, kayo naman po, 1, 2, ready, begin. Verse 18 po, sabi na salita ng Panginoon, walang halong takot ang pagmamahal kasi tinatanggal ng perfect, sabi nga po natin, perfect? Sinatanggal ng perfect na pagmamahal ang takot. Hindi pa perfect ang pagmamahal ng taong natatakot kasi natatakot siya sa parusa. And verse 19, sabay-sabay tayong bumasa po. Nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. So we'll all close our eyes right now and bow down our heads and let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Today as we end this month of February, Panginoon, ang month na laging pinatutungkulan sa pag-ibig, sa relasyon namin sa kapwa, relasyon namin sa iyo, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mo buksan ang aming po mga puso at manamnam po naming maiging yung salita sa aming po mga buhay. That, Lord, we can only love because you have loved us first. We can only love the people around us, O God. Lord, because, Lord, bumabalik kami sa source ng pag-ibig at walang iba kundi ikaw sa aming po mga buhay. Lord, we pray that may you fill us with the unconditional love, oh God, the agape love that comes from above. We thank you so much, Lord. We remove any distraction sa buhay ng bawat isa po sa amin so that we're not going to solely focus on your word. But help us, Lord, give us a sound mind, a right heart, a right spirit within us, oh God, so that we can receive your word and meditate on it and walk on it in our lives. We thank you so much and we carefully bring back to you all the glory and honor. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen and Amen. Sige po, makakaupo na po tayo ngayong oras po na ito. Makikita po natin sa passage po na ito that ang pinatutungkulan ng pag-ibig ay ang Diyos. At ang Diyos mismo ay pag-ibig. Sabihin po natin, pag-ibig. So ibig sabihin, love is not what God does. But love is who God is. Hindi ito sa kung anong ginagawa ng Diyos, at sa kung anong kayang ibigay ng Diyos. Hindi po, hindi lang kayang ibigay ng Diyos ang pag-ibig. Hindi po, bagkus siya mismo ang pag-ibig. Makikita po natin in this passage that we have just read, that indeed, God is love. Sabi mo sa katabi mo, God is love. Ibig sabihin po pala nito, kaya tayo may capacity magmahal sa kapwa natin. Kahit minsan hindi pa kamahal-mahal, o minsan kamahal-mahal, kaya mo kayang magmahal kasi may unang nagmahal sa'yo. And this is a reminder because this is the very nature and the essence of who God is. Love is God and God is love. Kaya lang ito pong problema. May mga times na itong iniisip ng karamihan po sa atin. Kung sobrang mahal ako ni Lord, at kung siya mismo ang source ng pag-ibig, bakit may mga times na parang hindi ko maranasan ng pag-ibig? Naranasan niyo na po ba yun? Naramdaman niyo na po ba yun? Yung parang feeling mo parang may kulang? Bakit parang may mga times na parang ang feeling ko, ang layo ko sa source ng pag-ibig? Now, I want to live three things for us to know when we talk about love. Sabi nga po natin, love. Kahit tapos na ang Valentine's Day, tapos na ang Hearts Month, but when we talk about love, every single day of our lives, mga kapatid, we are able indeed to love. We are able to love our family. We're able to love God more than anything else. We're able to love our neighbors. We are able to also love even our enemies. Number one po, for us to know about love, we have to understand that to love is to fully know God. To love is to fully know God. Ano po sabi? In 1 John, we're still in 1 John chapter 4, specifically in verse 7 and verse 8. Sabi po na salita ng Panginoon, Dear friends, let us practice loving each other, for love comes from God. And those who are loving and kind show that they are a children of God. May mga kausap po ba akong anak ni Lord sa lugar na ito?
Kita, sabi ng salita ng Panginoon, evident. Kita na you're not just kind, but you are loving because you are a children of God. Sabi ng salita ng Panginoon. Pero sabi ng verse 8, but if a person is not loving and kind, it shows that he does not know God, for God is love. Ang ganda ng salita ng Panginoon because this only tells us na we're not able to love kung hindi natin kilala ang Diyos. Ayun ang sabi ng salita ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Bible, God is love. And when I searched for the word know, nakita niyo po ba dyan yung salitang know? It came from the Greek word na ang ibig sabihin po ay ginosko. Na ang ibig sabihin, hindi mo lang siya kilala by name. Hindi mo lang siya kinilala. But the kind of knowledge involves a building of relationship, intimate relationship with a person. Now, taas po ang kamay ng may asawa po dito. Sige po, I want to see those hands ng mga may asawa. When we talk about no, sabihin nga po natin no. Ibig sabihin, nagpakasal kayo, pero hindi natatapos doon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Hindi natatapos sa kinilala mo siya. Mas lalo mo siyang nakikilala kasi nakakasama mo siya. Totoo po ba yun? And to be honest with you, this is what God wants us to have and to experience. Na kaya natin kayang magmahal kasi una't higit sa lahat, kinilala natin ang Diyos. Hindi lang kilala natin si Lord, Ang ibig sabihin po nito is that we have that intimate relationship with God. For God is love. And when we talk about the agape love of God, yung love na pinatutungkulan dito is not just about the feelings Kasi madaling mawala ang nararamdaman. Totoo po ba yun? Kapag humirap ang sitwasyon, kapag humirap ang mga problema sa buhay, maniwala po kayo sa akin, totoo po ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon may sparks. Hindi sa lahat ng pagkakataon ka mahal-mahal. Even ang asawa mo, even ang anak mo, even ang mga taong nasa buhay mo ngayong oras na ito o ng season ng buhay mo. But God wants us to exercise this. That the kind of love that the Bible is talking about ay hindi lang pakiramdam. Hindi lang yung nararamdaman. Pero yung agape that comes from above is a love with total commitment. Sabi nga po natin, commitment. Yung pag-ibig na may kasamang commitment. Mamahalin kita kahit sa mga araw na hindi ka kamahal-mahal. That's the agape love. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Mamahalin kita. Pipiliin kitang mahalin kahit may mga pagkakataon na humirap na ang sitwasyon po natin. And alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon because it was our first time kami po ni Coach Paulo na umattend ng couples retreat. At doon namin na-realize, alam mo, sabi ko, kahit sabi nga niya kahapon ba yon 66 days, ngayon 67 days na kaming kasal. Binibilang niya talaga Ewan ko na lang kung makaabot pa yun ng 1,000, kaya pa niyang bilangin. So 67 days na daw kaming kasal. Pero alam niyo po yun, nagsisimula pa lang kami. But, siyempre, definitely, ang daming testing. So, totoo po ba? Daming lumalabas ang mga dapat lumabas. Kasi bakit? You're getting to know that person because you are with him. You are with her. Same thing with the Lord. God wants us to know Him on a deeper level. Sabi nga po natin, deeper level. Hindi lang dahil kilala natin siya. Hindi lang dahil nararamdaman natin, paano kapag humirap na yung sitwasyon? Would you choose to love God and would you choose Him every single day of your life? And God wants us to exercise this, the agape love of God. Hindi lang total commitment, unconditional. Sabi nga po natin, unconditional. Walang kondisyon, walang kapalit. Iyan ang pagmamahal na gustong iparanas sa atin ng Panginoon. At yan yung pagmamahal na gusto rin, dahil naranasan natin, kaya din nating iparanas sa ibang tao. Choosing love, not out of attraction or feelings. So, ibig sabihin, according to 1 John chapter 4, that in order for us to know God is to experience Him every single day of your life. In order for you to know Him, you have to experience Him. And that is what we call intimacy. Sabihin nga po natin, intimacy. And to experience Him, you have to know Him. Lord, I want to know you more. Ganda ng mga kinakanta natin. Lord, I want to know your heart. I want to know your heart. I want to know you more, Lord.
Iba yung kilala kita sa pangalan. Iba yung kilala kita because I go to church every Sunday. But Lord, I know you because I experience you. Yung bang gumagawa po tayo ng desisyon na isa lang ang hahabulin natin. Gumagawa tayo ng desisyon, Lord, isa lang ipe-pursue ko. Isa lang ang tatrabahuhin ko. I've experienced different kinds of love in this world. Maaring sinasabi niyo sa sarili po ninyo. Pero right now, if you truly want to experience that true love, the agape love of God, isa lang mga kapatid, i-pursue natin ang Panginoon. I-pursue natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin pong mga buhay. Ganyan naman po talaga, di ba, kapag nagmamahal, you are pursuing. Sinusuyo mo every single day. You are seeking it. You are seeking a person. Sa mag-asawa, definitely, hindi nyo po sasabihin, ikakasal kami, pero after nun, hindi na kami magde-date. Hindi na kami mag-spend ng quality time namin together. Or hindi ko na siya liligawan. Hindi. Kahit nga minsan, kahit kasal na, kailangan araw-araw pa rin sinusuyo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kahit na single pa man kayo, o wala pa kayong karelasyon, o kung may karelasyon kayo, o kasal po kayo, when we talk about relationship, mga kapatid, if you want to experience the agape love, kapatid, balik po tayo sa Panginoon. Intimacy with the Lord. Sabi mo sa katabi mo, intimacy. Again, to love is to fully know God. And when you fully know God, here comes the next. Sabi ng Bible, 1 John chapter 4, number 2, you can love like Christ loved. Dahil dumadaloy na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dahil kinilala natin siya, nararanasan natin siya every single day of our lives. Hindi ko na kayo tatanungin from 1 to 10, how's our daily experience with Him? Because only us can know yung totoong estado ng ating pong mga puso pagdating sa pagkikilala natin at pag-i-experience natin sa Panginoon. But, mga kapatid, I want you to look at me. Makikita by our action if we truly experience God every single day of our lives. Totoo po ba yun? People will know that you truly know God and you truly experience Him by what we act, by what we say, by how we live our lives. At kung paano din tayo umibig ng ating pong kapwa. Nandiyan po ba tayo? Ano po sabi? Tignan po natin. Still, 1 John chapter 4, 10 to 11. Sabi doon, ang totoong pagmamahal ay ang sabi po, ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At hindi po, ano sabi ng Bible, at hindi yung pagmamahal natin sa Diyos. So the true love is this, God is loving us rather than us loving God. Pinadala niya ang anak niya bilang sacrifice para mapatawad ang mga kasalanan natin. Kaya sabi po in verse 11 and to 12, kayo naman po magbasa, 1, 2, ready, begin. Dapat lang. Post muna, sabi mo muna sa katabi mo, dapat lang. Sabi doon, mahalin natin ang isa't isa. Ayun naman pala. Kaya mo kayang mahalin ang katabi mo, kaya mo kayang mahalin ang asawa mo, kaya mo kayang mahalin ang anak mo, kaya mo kayang mahalin kahit ang mga hindi ka mahal-mahal na tao sa paligid mo, ay dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tanong, do you still experience Him every single day of your life? Verse 12, wala pang nakakakita sa Diyos. May nakakita na ba kay Lord? We can experience Him, pero yung tangible talaga na nakakita kay Lord, wala pa. Pero sabi doon, pero kung nagmamahalan tayo, nasa atin ng Diyos at nagiging perfect sa atin ang pagmamahal niya. In short, ito lang po yun. Nagmamanifest yung pag-ibig. Kasi dumadaloy sa atin dahil lumalapit tayo sa source ng pag-ibig. Hindi pa pwedeng hindi marirelease sa mga tao na sa paligid natin. Hindi pa pwedeng hindi ka nagiging maunawain. Hindi pa pwedeng sa mga tao na sa paligid mo, hindi pa pwedeng lumalabas yung, totoo po ba mga kapatid, lumalabas yung pasensya. Bakit dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos? 1 Corinthians chapter 13, love is patient, love is kind. It does not boast, it does not brag. It's not self-seeking. Lumalabas ang pag-ibig. Sabihin nga natin sa katabi natin, pag-ibig. Do tayo, limitado po tayong umibig, pero kapatid, dahil lumalapit tayo, lumilink tayo sa source, lumalabas eh. Yung totoo
basehan ng pag-ibig. And God wants us not only to experience the love that comes from Him, but to also love like Christ loves His church. Amen po ba? Hindi ito yung pagmamahal na panandalian. We've experienced that. Yung pagmamahal na kaya kang iwanan kapag pangit na yung nangyayaring sitwasyon. No, that's not the kind of love that God wants us to experience. But the kind of love that God wants us to experience is the agape love of God. Sabihin po natin na malakas, agape. But the question is this, can you love like Jesus loves? Can you love Him, the person next to you, like Jesus loves? Kaya po ba nating mahalin ang pamilya po natin kagaya ng pag-ibig ni Kristo? Pag-uwi natin sa tahanan natin mamaya, ano na naman yan? Hindi po ba tayo? Umalis muna kayo sa harapan ko. Sabi mo sa katabi mo, agape love. Sa asawa, ano na naman? Wala ka na namang regalo sa akin? Kakatapos na ng Valentine's Day, natapos na lahat-lahat. Nandiyan po ba tayo? Can we love like Jesus loved kahit walang regalo? Kahit walang kondisyon? Kahit minsan hindi na binabalik sa'yo? Yung agape na pinag-uusapan po natin dito mga magulang at mga kapatid. Wow! Only God can love like this. Kung sa tao, may hangganan, may boundary, pero kay Lord, walang boundaries. Walang limitasyon. Sa church, ang daling ipakita ng pagmamahal. Sa light group mo, ang daling pakitang ipagmamahal. Pag nasa loob ka ng environment na puno ng pagmamahal, alam niyo po magkakatalo, unang-unang makakakita kung talagang dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po kung saan? Tanong niyo po kung saan? Sa pamilya mo. Totoo po ba yon? Especially kapag, everyday ng buhay natin, especially kapag namamalengke ka na, nag-grocery ka na, aasikasuhin mo na yung mga anak mo, magtatrabaho ka na, magbibusiness ka na, kukuha ka na ng mga calls. May inutos sa'yo yung boss mo. Yung maiinis ka sa taong nasa harapan mo, even yung mga nasa paligid mo, sometimes it gets frustrating. Pero mga kapatid, I hope that as we continually know God and experience Him in our lives, even sa pang-araw-araw nating mga buhay, nararanasan natin at napaparanas natin sa ibang mga tao yung pag-ibig na binibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. And the last is this, and I'm done. The last is this. Still, when we talk about love, especially the love that comes from God, the agape love of God, you know what I realized is, we have to embrace this undeserving love of God. Because sometimes, we don't feel worthy. Feeling natin hindi tayo worthy ng pag-ibig ng Diyos. Totoo po ba yun? I don't know what you have done in the past. Hindi ko po alam kung ano mga nangyari sa inyo. Hindi ko alam kung ano mga kapalpakan na nagawa natin sa buhay po natin. But sometimes, we feel this. We feel unworthy. Feeling natin, hindi po natin deserve yung pagmamahal ng Diyos. But I want you to know, in Romans chapter 5, verse 8, I know you all know this verse, pero pwede po bang basahin po natin na malakas, 1 to ready begin. But Christ proved God's passionate love for us by dying in our place while we were still lost and ungodly. Pinrove na ng Diyos. Sabi doon, yung passionate love. And when I search for that love, hindi ito yung feelings eh. Pero yung love with commitment. Yung love na passionate. Yung love na unconditional. Pinatunayan na daw po pala ng Diyos. Kahit ng mga panahon na naliligaw pa tayo sa landas ng buhay natin. Kahit ng mga panahon, in other words, mga kapatid, hindi mo kailangan maging worthy for God to send Christ for you. Because Jesus Christ has already proved His love for us by dying on the cross, more than 2,000 years ago. So ngayon, okay tayo kasi nararanasan natin yung pag-ibig ni Lord eh. Okay kami ni Lord. Tapos ang mangyayari, what will happen is, nagsimula yung araw mo, and then suddenly, makakapagbitaw ka ng salita na hindi mo dapat sabihin. Afterwards, hindi mo lang nasalita. Afterwards, alam mo sa sarili mo, nakagawa ka ng isang bagay na alam mong hindi mo dapat gawin.
Nakasakit ka ng tao, nakatapak ka ng tao, nakapagbigay ka ng maraming haters, and so many more. Hanggang sa nasabi mo sa sarili mo, hala, bakit ko nagawa yun? Noong isang araw, okay pa ako kay Lord eh. Noong isang araw, mahal na mahal ko si Lord. Devoted na devoted ako sa Kanya. But there's somewhere along the way, alam ko na-distract ako. Marami akong inunang gawin hanggang sa may nagawa ako na hindi ko dapat gawin. Next thing na gagawin ng isang tao, tignan niyo po maigi Dahil sa sobrang dami na nagawa mo, nasabi mo, nasalita mo, na hindi mo nabantayan yung sarili mo, suddenly you will look back at makikita mo yung gap at masasabi mo, hala, parang ang layo ko na. Parang ang layo na ng pag-ibig ng Diyos sa estado ko ngayon dahil sa nagawa ko. Yung feeling na unworthy, mga kapatid, yung feeling na yon, na pagiging unworthy ay hindi po nangyayari naturally or instantly dahil naramdaman mo kaagad yun. Hindi po Somewhere along the way, naramdaman mo siya nung natapos mo nang gawin yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. Tapos mapapatanong ka sa Panginoon, Lord, paano mo ako minahal ng ganito? Hindi ko po feel, Lord, kasi alam ko nagkamali ako sa'yo. Naranasan niyo na po ba yun? Lord, hindi ko feel kasi ito yung nagawa ko sa'yo. I don't deserve that love. And the problem is, mga kapatid, alam po ni Lord yun. And the only problem is this, nakikita natin yung pagkakamali natin rather than embracing this undeserving love of God for us. So sinasabi ng Romans chapter 5 sa atin na hey, dinemonstrate na ng Diyos ang pag-ibig niya sa'yo kahit na nandun ka sa point na unworthy ka of His love for you. We don't feel worthy of God's love for us. Kagaya ng story, kung babalik po tayo in the Old Testament, sa ginawa po ni Adan at ni Eva, specifically po in Genesis chapter 3, alam po natin yung story. Binigyan sila ng instruction ni Lord na pwede nilang kainin ang lahat ng yan. Pwede nilang gawin ang lahat ng yan. Huwag lang nilang kakainin yung specific fruit na tinuturo sa kanila ni Lord. Hindi natin alam kung apple ba yan, kung banana ba yan, basta specific fruit. Well, alam po natin na nangyari. Alam po natin na story. Ginawa pa rin nila. Ganun naman talaga yung tao minsan no? Pag lalong pinagbabawalan, mas lalong gagawin. Totoo po ba yun? Pag sinabing huwag mong kainin yan, kakainin pa rin. Huwag mong gagawin yan, huwag mong kakainin yan. Kahit alam niya nakakasama sa kalusugan niya, kakainin pa rin. Huwag mong gawin yan, nakakasama yan. Huwag kang tumawid, nakamamatay. Maniwala po kayo, marami pa rin tatawid. Kasi bakit? Maraming taong gustong gawin ng bawal kasi nasa isip nila, okay to, ako mamumuno, it's my own rule, it's my body, it's my life, it's my own rule. Pero kapag dumating na sa moment, nagkasala na siya. Yun ang nangyari kila Adan at Eva. Isang kagat lang doon, sa prutas na yon, alam nila, nakapasok na ang kasalanan. And when they opened their eyes, sabi ng Bible, na-realize nila na sila ay hubad. Sabi ng Bible, they felt ashamed. Constant naman yung relationship nila kay Lord. Ang ganda Yung relationship, the intimacy, nakakausap nila si Lord. Then all of a sudden, nasira. Alam niyo kung bakit? Dahil inilayo nila yung sarili nila knowing na alam nilang may nagawa silang isang bagay na hindi nila dapat gawin. At ganun ang ginagawa ng tao. Totoo po ba yun? Kapag alam mong may mali kang nagawa, ang tendency ng isang tao, dahil sa hiya, dahil sa shame, sa guilt, ang gagawin niya, unang-unang iisipin niya, ano po? Lalayo. Lalayo ako kasi nahihiya ako. Lalayo ako, dito na lang ako, kasi nagkamali ako, hindi ko alam kung ano yung mukha na ihaharap ko sa taong nagawang ko ng pagkakasala. And that's what people do. But here's an amazing thing, kasi alam niyo po, nung sinabi na ni Lord kila Eban at Adan, sa verse 9, tignan natin na Genesis chapter 3 verse 9. Sabi doon, but the Lord God called to the man and said, where are you? Sa panahon at moment na nagtatago sila dahil sa kanilang nagawa, saka sinabi ng Lord sa kanila, Nak,
where are you? Adam, where are you? Nasaan ka na? And God is saying that to you today before we end our series. I don't know about you, maybe dumating ka sa point ng buhay mo na parang feeling mo hindi mo na-deserve yung pag-ibig na yun dahil sa nagawa mo. But God is telling this to you today, Nak, nasaan ka? Di, nasaan ka? Eloisa, nasaan ka? Sam, where are you? Andre, where are you? Sabi nila Adan at Eva, Lord, nasaan kami? Nandito lang kami. Nagtatago. Sabi ni Lord, bakit? Bakit kayo nagtatago? Sabi nila Adan, kasi Lord, hubad kami eh. Kita niyo po? Lord, hubad kami. Kasi, Lord, nahiya kami kasi ito yung nagawa namin. We're shameful, Lord. Feeling namin unlovable na po kami. Lord, nagkamali kami. Lord, hindi namin alam, nahihiya po kami. But then in verse 11, sabi doon, basahin niyo po na malakas. 1, 2, ready, begin. God looks and says, nung sinasabi na ni Adan, Lord, kasi ito hubad ako. I feel ashamed of what I've done. Pero sabi ni Lord sa kanya, tingnan niyo po who told you that? Sinong nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo niyan? Sino nagsabi sa'yo na hindi ka karapat-dapat? Sino nagsabi sa'yo na kapag nagkamali ka ay wala ka ng karapatang magbago at matransform? Sino nagsabi sa'yo na panghawakan mo yung guilt na yan at dala-dala mo mula sa nakaraan mo? Sinong nagsabi sa'yo? At sino nagsabi sa'yo na hindi ka worthy ng pagmamahal ng Diyos? See how God reaches out to His people and say, Nak, I know what you've done. And you may feel that you are undeserving of my love. Pero sabi ni Lord, aabutin pa rin kita because that's the agape love of God. It's undeserving, it's unconditional, but it will still love you no matter what. If you will only go back to Him. If you will only reach out again to Him and say, Lord, I know I'm not deserving of this love. I am not worthy, Lord. At yayakapin ko itong pag-ibig na ito, hindi dahil kaibig-ibig ako, hindi dahil gagawa ako ng mabuti. Pero Lord, yayakapin ko ito all because you are good. And you are a loving Father in heaven. And whenever the time comes, na iisipin mo hindi ka worthy ng pag-ibig ng Diyos, remember, Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. You are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. Binago ka ng Panginoon so we can do good things He planned for us long ago. And here's a beautiful truth, mga magulang, mga kapatid, that while you were still a sinner, Jesus Christ, more than 2,000 years ago, has already proved His love for you and for me. All of a sudden, sasabihin ng Panginoon sa atin, Nak, I know you're broken. I know what you've done. Alam ko sinabi mo noong nakaraang araw. I know that you are in a tough season right now, sabi ng Panginoon. But you know what? Sasabihin ng Panginoon sa atin, He will assure us of His love and He will let us know that we are His masterpiece. Amen po ba? Alam niyo po ba kung ano yung iniibig ng Panginoon kasama sa agape love of God? You know what it is? God loves to take broken, hurting people like you and I and make beautiful things. God does not love the worthy people, but God also loves the broken people who are willing to get it right with God. Because you fully know God.
You experience Him every day. That's the agape love of God. Yung pag-ibig na nagbabago ng buhay. Yung pag-ibig na gumagaling. Yung pag-ibig na nagre-restore. Yan ang gustong iparana sa iyo ng Panginoon. That's the kind of love that God wants us to experience in our everyday lives. And if you want this in your life, I don't know about you, but can we all just stand on our feet today? Sabi sa verse 19, nagmamahal tayo kasi una tayong minahal ng Diyos. If you feel in yourself that you're not capable of loving people around you, maybe because of what you have experienced, kung ano nangyari sa'yo, but today, let's just go back to the true source of love. Can we all close our eyes right now and bow down our heads? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. As we end, oh God, our series for today, Able to Love. Lord, it's true that we are only able to love because of the agape love of God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Muli mo po kaming binabalik. Muli mong binabalik ang bawat isa po sa amin. I don't know about you, kapatid. Maybe you are this person na hindi mo na kayang magmahal ng mga tao na sa paligid mo. Hindi mo namamalayan, hallelujah, because of what you have experienced. Nawawala, nagkakaroon ng hangganan, nagkakaroon ng limitasyon ang pag-ibig mo sa mga tao na sa paligid mo. I don't know about you, maybe because they have hurt you before. Maybe because people have betrayed you. Maybe because you have experienced unfaithfulness sa marriages, sa relationship. I don't know about you. The reason why dumarating yung time nagkakaroon ng hangganan na kaya mong lang ibigay na pag-ibig sa kapwa mo. But today, salamat sa reminder ng Diyos that we can only love because God has loved us first. Kapatid, there are times, hallelujah, that you feel undeserving of the love of God. It's time to go back. Embrace this love of God. Embrace the agape love of God. Pag-ibig, kapatid, na hindi ka sisirain. Pag-ibig, hallelujah, hallelujah, hindi ka iiwan. Pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig, hallelujah, na kayang ibigay sa'yo no matter what happens. If you want to receive this love that comes from above, let us all lift up our hands to God as high as we can. And let's just experience this agape love of God today. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we magnify you. Habang nakataas po ang aming mga kamay sa'yo, I can just sense in my heart right now, maybe some people who are here today, hallelujah, have felt being condemned because of what they have done, have felt that they feel undeserving, they feel that they are unworthy of this love because of what they have done. Kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. If you only come and embrace this love of God, let the love of God, let the agape love of God change you. Let the agape love of God transform you. Let the agape love of God heal your heart today. Hallelujah, hallelujah. Nagkamali ka noon. Nagkamali ka sa desisyon mo. Nagkamali ka sa ginawa mo. Pero kapatid, right now, let us all come near into the proximity of the love of God. Hallelujah. And let the agape love of God overflow your life. Lahat ng mga pagkukulang, lahat ng kasalanan will be washed away with the love of God. For the perfect love casts out every fear. The perfect love of God covers the multitudes of sin. Bumalik ka lang sa Panginoon right now and today. Let's experience His unconditional love today. Hallelujah. Made whole. Oh, what a love. For the love that you have put out over my soul. Restore.
Higit po ang lahat po sa atin. God is reminding you today that He loves you so much. He loves you so much. Can you just feel the agape love of God today? Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God, for this undeserving love. Yet you have given it to us without any condition, without anything in return. But Lord, we pray na ang pag-ibig na ito ang magtulak po sa amin na magbago. Magtulak po sa amin at tumayo muling bumangon sa lahat ng aming pagkakadapa. Magtulak sa aming bumangon sa lahat ng aming mga kapalpakan sa buhay. At magpatuloy, Lord, na lumakad sa buhay na ito na merong pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Come on, just receive that love, the agape love of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Just experience it right now. Hindi mo makikita yan sa mundong ito. You can only find and experience it. You can only feel it here in the very presence of God. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. We love you. We love you. We can only love because you have first loved us, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Hallelujah, Jesus. Once again, let's sing, redeemed, we're made whole. Redeemed, made whole by the love that you have poured out over my soul. Restored, I am made new. Only you, Lord. For you, only you. Oh, once again, let's sing, redeemed. Redeemed, made whole by the love that you have poured out over my soul. Restored, I am made new. For you, And let's sing, I'm in love with you. I'm in love with you. Sing, I'm in love. I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. My Jesus. I'm in love with you. Lord, we thank you. Let this love ay araw-araw po naming maranasan sa aming pong mga buhay. We thank you, Lord, for the love. We thank you for your grace, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, God. And Lord, we pray na ang pag-ibig po na araw-araw naming nararanasan at mararanasan sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, Lord, that it will drive us to love the people around us. It will drive us, Lord God, to live a life, Lord, of righteousness, to live a life of purity, to live a life, Lord, that is pleasing to you. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking po mga kapatid. Patuloy mo po silang pagpalain. Patuloy, Panginoon, na pag-umapawi ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Let the abounding love of God be with you today. Hallelujah. Let's receive the prayer of blessing right now. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Today, let's receive the prayer blessing. The Lord bless you and keep you. I receive. May you experience the agape love of God. I receive. May you love the people around you. I receive. May the Lord bless your family. I
receive. May the Lord bless the work of your hands. I receive. May the Lord expand your I territories. receive. May the Lord give you peace, hope, and love. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit we pray. And everybody say, Amen and Amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.